37:35 na tayo ay pinahintulutan na magsagawa ng anumang bagay na ikabubuti ng taong bayan. Kaya narito kami, magmula sa batasan, isang linggo na ako nasa lansangan. Isang linggo na akong nagsasakripisyo para sa buong Pilipino. Buong Pilipino, ibinibuhis ko ang aking buhay. Nung ako ay nasa serbisyo, ng 40 years ako nagserbisyo, nagpakahirap ako sa kabundukan, narito pala ang tunay na kalaban ng taong bayan. Sa Kongreso, ang isa sa tunay nating kalaban, pinapahirapan nila. Hindi lang tayo, yung ating ipapanganak pa lang ay kalaban na natin at ninanakawan na nila. Kaya mga kaibigan, panahon na ito, ng araw ito ng Martial Law Day, 21 September 1972, diniklara ang martial law. Ngayon, hindi nila kayang ideklara ang martial law dahil tayo ang magdideklara ng martial law. Pwede ba? Tayo ang tao, tayo ang makapangyarihan maliban na sa gobyerno. Ang mga nasa gobyerno ay caretaker lang sila. Samantala, kaya mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang armed process! Mabuhay ang MMDA! Na sila ay nagsasakripisyo para sa atin. Pero pakiusap ko lang sa inyo mga kaibigan, kayo ay nagpapatupad ng batas, ng ordinansa. Pero huwag niyong bibiglain kasi nakikiusap kami. Ang damdamin ng Pilipino ay galit na! Galit na sa nangyayari sa ating bansa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kung kinakailangan, ibuhis natin ang ating buhay sa pagbabago ng Pilipinas, gagawin natin! Pwede ba? Pwede! Nanawagan ako sa mga nakikinig ngayon. Panahon na ito, tapusin na natin ang kalokohan ng ating gobyerno. 40 years ako, nagpakahirap, hindi ako nagdakaw, pero pala, nadakawin na pala, bilyon-bilyon, trilyong pesos. Diba? Pinapahirapan tayo. Ha? Tingnan nyo, paano nangyari ang nakawan? Okay, discuss natin. Paano nangyari ang nakawan? Para malaman natin. Pero alam ko, alam nyo. Pero kinakailangan. Nasihira tuloy yung momentum ng aking kwan. Alam nyo kasi, ganito yan eh. Pag may edad na, mahirap maka-recover, no? Mahirap. Kailangan mag-isip mo na. Pero pag may bata pa lang training, sa edad kong 13, sa edad kong 14, nakipagpagpakan ako ng 400 rebels versus 17 lang kami. Pero sabi ng Panginoon, Bukay, Mitran, Segundo, kailangan i-extend ko ang buhay mo. Kasi may gagampanan ka pa sa September 21, 2025, kaya umabot ako. Pero hindi ko alam, baka bukas, yun na yung aking ending. Pwede ba yun? Ipanalangin nyo na lang ako. Alam mo, sa totoo lang, nung nasa bundok ako, hindi ko naramdaman ng takot. Pag alam ko na ang mga kababayan nating Pilipino ay naghihirap, wala akong kaba. Ano? Hindi ako kinakabahan. Dalang nasa isip ko, pumasok ako ng serbisyo para ipagtanggol ang taong bayan. Ngayon nagretiro ako, pero bakit narito pa ako? Retirado ka! Busina! 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 Okay, tuloy ko ano? 14 years old ako, nakipagbakbakan ako sa kaaway ng taong bayan. Bakit kaaway ng taong bayan? Kayo ang pinipiriwisyo eh.
Ano kayo? Kaaway nyo yan. Ngayon, kaaway na natin kasi civilian na ako. Retirado na ako. Ha? So, yung maiksing salita, 3 araw yan na bakbakan. Nakakatayo lang kami paggabi. Pero pag araw, nakadaba kami. Ha? Nakadaba kami pag araw. Kasi pag inangat mo ulo, disgrasya. So, lagi kami nakadaba. Kasi kanya-kanya kami tutok eh. Biro ang kalaban namin 400. Kami 17 lang. Pero binigay ako ng pagkataon ng Panginoon na i-extend ang buhay ko. Ang resulta ng labanan, isa lang ang tinamaan sa amin. Sa kalaban, 75 ang namatay sa kanila. 150 wounded based on the intelligence report. So, bakit nakaya namin i-depensa? Dahil ang Panginoon nakasubaybay sa amin. Dahil alam nila na ako ay mayroon pang gagampan ng responsibilidad na putulin, tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang kinakailangan natin. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas at tuldukan ang mga makakaliwang grupo na isa rin nagpapabagsak ng ating ekonomiya, ang NPA. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Alam nyo mga kaibigan, yung kwento na mga ano man nangyari, marami na nagkwento. Kaya iba na lang ikikwento natin. Okay, balik tayo sa flood control. Sa corruption. Ano, punta tayo sa corruption. Sa palagay nyo kaya, hindi alam ng Pangulo? Sa palagay nyo, hindi alam ng Pangulo yan? Oo. Hindi naman tayo tanga. Hindi naman tayo bubo. Hindi naman tayo gago. Doon ako nagagalit. Yung nakawin mo, okay na lang. Kasi nanakaw mo na yan. Pero yung gaguhin mong Pilipino, hindi ako papayag. Hindi tayo papayag na gaguhin mo ang taong bayan. Sana, Pangulong Marcos, I'm sorry. Hindi ko nagampanan ang aking responsibilidad. Mahina akong leader dahil bangag ako. Bangag ang ating Pangulo. Kaya ito ang nangyari sa ating bansa. PI ka. Alam niyo mga kaibigan, kung natutuwag tayo, yan yung problema. Maraming matatapang sa atin, pero yung tapang sa pang-personal na kayabangan. Pero bakit hindi natin ilabas ang tapang sa totoong laban ng Pilipino? Ako, duwag ako sa asawa ko. Duwag ako. Pero pag ang kababayan ko Pilipino ang tinatarantado, nagiilit ako. Ano? Balik sa flood control. Ito ay kagawan ng Pangulong Marcos at ng kanyang tarantadong pinsan na napatalsik natin doon sa batasan. Isa kami sa dahilan na napatalsik ang Speaker of the House, Speaker Demonyong Romualdez. Ha? Ngayon, nung bumaba siya nung gabi na yon, kinamukahan, nawala na siya. Nawala na sa Pilipinas. That means guilty. Di ba guilty? Di ba guilty? Oo. Guilty kasi kung wala kang kasalanan, bakit ka tatakas? Tarantado ka. Ha? Bakit ka tatakas? Ha? Sana sinama mo na si First Lady. Ay, First Lady. Sino First Lady nga pala yun? Madam First Lady. Isa ka rin tarantada. Ikaw ang utak. Ha? Ikaw ang utak ng kadimunyuhan sa Pilipinas. Ha? Ikaw ang utak. Alam niyo mga kaibigan, pinatakas? Oh. So, Busina! 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 Okay, Busina! Maraming salamat sa inyong pagbubusina at pakikiramay sa atin. Balik tayo sa pamilya mga kaibigan.